Pilipinas, kumusta po kayo? Magandang araw po sa inyo. Ay, si Joel Villanueva ipapadismiss na ng ombudsman. Naku po, hindi umobra yung mga drama-drama dito ni Joel Villanueva. May pending pala itong ruling ng ombudsman na matagal na dapat itong pinapadismiss dyan sa Senado. Actually, hindi pa siya senador noon eh. May ruling na po ang dating ombudsman na si Conchita Carpio Morales na i-dismiss na yan si Joel Villanueva. Ang problema, mga kakampi niya nun eh, di ba? Ang dinahilan nila, wala yan sa jurisdiction ng ombudsman. Gano'n ba yun? So sa ganyang principle, okay lang pala magkasala ang mga senador. Baliwala pala makasuhan ng ombudsman yan. Kasi kapag meron ng ruling ang ombudsman, babaliwalain lang ng Senado at sasabihin, wala kayong jurisdiction dito. Yan ang ini-insist nila kay Joel Villanueva. Pero, hindi yan uubra kay Ombudsman Remulla. Ay, kay Boying Remulla, hindi lulusot yan. Naku po, napapahiya kayo ngayon. Dahil, parang nasugat ako susulat na po agad si Boying Remulla sa liderato po ng Senado para tuluyan ng ma-dismiss itong si Joel Villanueva. Teka, saglit lang tinamaan yung kamay ko ng plastic. Anyway, sige, pag-usapan natin ito. Ano kayang drama o ano kayang acting ang gagawin ni Joel Villanueva dyan? O yan headline nasa Inquirer.net. At sa lahat ng pahayagan, trending. Pinag-uusapan ngayon si Joel Villanueva. Ano yung pinag-ugatan nito? Bakit matagal nang pinapadismiss itong si Joel Villanueva? Dito lang tayo sa totoo kasi marami pong kumakalat na fake news sa social media. Headline ng Inquirer dito, Remulla to ask Soto to enforce 2016 dismissal order versus Villanueva. Nagtataka lang tayo, 2016, sinong presidente niyan? Obvious na obvious, may ruling ang ombudsman na pinapadismiss na si Joel Villanueva. Bakit hindi nyo magawa yan? In short, hindi nyo ginagalang ang ombudsman. Para saan pa may ombudsman? Para saan pa at nagkakaso tayo ng mga opisyal ng gobyerno sa ombudsman? Kung at the end of the day, may ruling na hindi rin naman susundin. Yan yung nangyari noong 2016. So dapat itama yan. Matagal nang pagkakamali yan na dapat itama. Kung na-dismiss yan si Joel Villanueva 2016 na hindi na sana nakabuelo yan. Kung totoo man, allegedly kasi sangkot ito sa mga flood control scams, hindi na sana naulit yan. Kung nakulong na yan o na-dismiss na yan noong 2016 pa lang. Yun yung problema. Kapag hinayaan mo yung mga tao na yan na nananatili sa kanilang posisyon, gagawin at gagawin at gagawin at gagawin nila ang kalokohan nila. Double hit, triple hit, quadruple hit ang gobyerno, ang taong bayan. Talaga nga naman Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ngayong araw po, Webes, sinabi niya na susulat siya kay Senate President Vicente Soto III to enforce Senator Joel Villanueva's dismissal from public office. Ang bola ngayon, wala nang problema sa ombudsman Ever since naman yan naman ang prinsipyo sa ombudsman ma-dismiss si Joel Villanueva up until now. Si Boying Remulla, yan din, ma-dismiss si Joel Villanueva. Ayaw nga lang pakinggan. Ngayon, ang bola nasa Senado. Kay Senate President Vicente Soto III, kay Tito Soto. Nasa kanya ang bola. Will he enforce this ruling coming from the ombudsman or just ignore? Yon ang problema. Kalampagin si Tito Soto. Tito Soto, long overdue na yan. 2016 pa yan pinapadismiss si Villanueva. Anong petsa na po? 2025 na. 9 na taon na po ang nakalilipas. Nagpakasasa na yan si Joel Villanueva. In 2016, former Ombudsman Conchita Carpio Morales ordered the dismissal from office or from public service of Villanueva for his administrative liability over the alleged anomalous of 10 million pesos from the PDAF o yung Priority Development Assistance Fund allocation as a former representative of SIBAC Party List. Yun, SIBAC. Nasibak na. PDAF pa ito. Issue pa ito ng PDAF. Priority Development Assistance Fund pa ang pinag-uugatan nito. Party list representative pa lang that time si Villanueva. At dapat nasibak na yan.
sa Sibak Party List. Ang problema, in-ignore. Dinedma ninyo. Anyari? Naku po. Malaking hamon ito kay Tito Soto, ha? Pakinggan niya yung sulat ng ombudsman. However, the Senate did not implement Villanueva's dismissal order as its members at that time agreed that the ombudsman lacks jurisdiction over members of Congress. Biruin mo yon, anong klaseng ruling yun, oh? Talaga itong mga senador, oh. That time, napag-desisyon na ng mga senador, syempre, kakampi nila si Villanueva, eh. Kasamahan nila, eh. Ombudsman, wala kayong jurisdiction sa members namin, and even ng members ng House of Representatives. Eh, para saan pa ginawa niyong ombudsman? Eh, buwagin nyo na yung ombudsman. Ganon din naman pala, eh. Hindi nyo igagalang yung ruling, eh. Kaya nga may ombudsman, eh. Para magbantay, eh. Tanod bayan yan, eh. Sa mga opisyal ng gobyerno. Kung may maling nagawa, dapat panagutin. At isa sa parusa, ang dismissal sa public service. Pagkakatanggal sa kanyang pwesto. At hindi na makabalik pa sa kahit anong posisyon. Para saan pa may ombudsman? Tanggalin nyo na lang yan. Gawa kayo ng batas. Tanggalin nyo yung ombudsman. Total, di nyo naman nare-respeto. Maiinis ka talaga sa sasabihin ng mga miyembro ng House o ng Congress. Dalawa yan, ha? House at saka ng Senado. Kasi sasabihin nyo, wala kayong jurisdiction sa amin. Ano ibig sabihin yan? Pwede kayo magpakasasa. Sige, nakaw dito, nakaw doon. Kasi at the end of the day, pag may ruling, hindi namin irerespeto kasi wala kayong jurisdiction. Lintik yan. Buwagin na lang yan. Total, di nyo naman nire-respeto. Ano, buwagin ang ombudsman o buwagin ang kongreso? Dalawa yan. Ano mas gusto ninyo? Senado na lang ang buwagin. Huwag ang ombudsman. Kasi ang ombudsman nagtatrabaho ng maayos. Generally, ha? At some point, minsan hindi. Pero generally, nagtatrabaho ng maayos. May desisyon sila, hindi rin naman igagalang ng Senado. Sus Mariosep. But this time, ito, at least kahit paano may pag-asa kay Rimulya. But this time, Rimulya said the ombudsman will try to enforce the dismissal now. Very clear. Kung hindi na ipatupad yung dismissal na yan ni Joel Villanueva noong 2016, hindi ngayon, under his leadership, ngayon, ipatutupad ni Rimulya yung kautusan na yan ng ombudsman. Sabi niya, we will try to enforce it now. We will write a letter to the Senate President, ask him to enforce a letter that was supposed to have been sent long ago. Long ago. Matagal nang natenga si Joel Villanueva, nandiyan pa rin. And ask him to enforce that order. Mabait pa si Rimulya dyan, eh. Oh. Nakikiusap pa, oh, sa Senado, please, implement nyo na yan. Long overdue na yan. 2016 pa yan, eh. Feeling ko naman nakasulit na si Joel Villanueva, oh. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Siyam na taon ka na, oh. Nandiyan pa rin, oh. Diba? Rimulya said he will send the letter to Soto on Friday. Bukas, abangan natin yan. Ang bola na kay Tito Soto, paano niya ito aksyonan? Puprotektahan niya ba si Joel Villanueva? O isosurrender niya yan? Ipa-dismiss niya yan? Total, may ombudsman naman. Hindi mo pwede sabihin na hindi nagkaroon ng due process. Nagkaroon ng due process dyan. Ilang beses yan? Trinay. Ilang beses nagkaroon ng trial dyan. At yan ang ruling ng ombudsman. Paano walang due process yan? Sobra-sobra na nga, eh. Delayed na nga, eh. 2016, oh, 2025 na. I will try to have it done today so I can deliver it to him tomorrow when I go to the Senate because we have a budget hearing on Senate. Sabi po ni Rimulya. Bukas yan, ha. During a House, the move comes amid bombshell allegations Villanueva is facing. Correct, yun ang pinupunto natin, eh. Kung noon pa na-dismiss yan noong 2016, hindi na sana mauulit yung issue dyan sa Bulacan. Do you get my point, ka-coffee? Kung hindi pinotektahan niya ng mga kapwa niya senador, hindi na sana naulit ngayon yan. During a House TRICOM hearing last month, former DPWH 1st District Engineer
First District Assistant Engineer JP Mendoza said Villanueva allegedly requested 1.5 billion pesos from former Bulacan District Engineer Henry Alcantara para po sa isang multi-purpose building. Building. Biruin mo ha, 1.5 billion pesos para sa isang multi-purpose building. Saan ka pa? Hiningi daw ni Joel Villanueva. However, in a screenshot of a text message shown by Mendoza, Alcantara allegedly said only 600 million could be purportedly allocated by former DPWH Chief Manuel Bonoan. Maliit pa ba yun? 600 million? Napakalaki na yan ha. From 1.5 billion pesos down to 600 million pesos. Still, napakalaking still yan. Napakalaki yan. 600 million pesos, oh. Former DPWH engineer Bryce Hernandez also alleged that Villanueva received at least 30% in kickbacks as a standard operating procedure from 600 million he purportedly requested to allocate in Bulacan. Of course, dinideny po ni Villanueva itong mga aligasyon na ito. The Independent Commission for Infrastructure or ICI has asked the Department of Justice to issue an immigration lookout bulletin order against Villanueva. Correct. Pero sabi ni Villanueva, wala akong kinalaman dyan. Ako yung nagbulgar ng kalokohan dyan sa flood control. Aw, edi wow. Siya pala nagbulgar. Nahiya naman si PBBM. Si Villanueva pala ang nagbulgar ng kalokohan. Saan? Kailan? Parang si PBBM ng zona yan ah. O kung binulgar niya, may ginawa ba siya? Senador siya, may capacity siya. Nag-imbestiga ba? Ano nangyari sa investigasyon? Wala. Kaya niya bang banggain? Ang mga district engineers, ang mga contractor, ang mga senador, ang mga congressman, kapwa niya, kaya niya banggain? Si PBBM nakagawa niyan. Huwag na kayong mangangkin ng credits na kayo ang dahilan niyan, kayo ang nagbulgar niyan. Alam nyo na, pero kinonsinti ninyo. O ngayon, harapin mo ngayon yan. Kalampagin si Tito Soto. Desisyonan ito agad. Siya ang Senate President eh. Pag naipadala ni Boyeng Rimulya bukas ang sulat, kalampagin si Tito Soto. Desisyonan nyo yan, yes or no. As simple as that eh. Yes, didismiss nyo. Papanigan ninyo yung desisyon ng ombudsman or no. Tutularan ninyo yung naging desisyon noong 2016 na protektahan si Villanueva at wag ma-dismiss. Kung no ang sagot ninyo, buwagin nyo lang ang ombudsman. Gawa kayo ng batas na bubuwag sa ombudsman. Total, hindi nyo naman irerespeto pala. Diba? Ganun lang yun. Kung yes, edi thank you. Pinagsilbihan nyo ang taong bayan kung yes ang sagot ninyo. Pero marami nagbabantay. Kailangan, desisyon na ganito ni Tito Soto ng tama at naaayon sa batas. Or else, magagalit ang taong bayan kapag hindi nyo dinesisyonan niya ng maayos. O siya, sige. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa kayo naka-like and follow, please like and follow. Nasa YouTube, subscribe. TikTok, subscribe. At magkita-kita po tayo sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.